Ating po kausapin, manager ng Valent Primary Multipurpose Cooperative Incorporated na nakabase po sa Bungabon, Nueva Ecija, si Ma'am Lucy Sena. Alamin natin yung update dun po sa mga sinasabing smuggled na sibuyas na binibenta pa ho online. Talaga namang harap-harapan ano. Ma'am Lucy Sena, magandang umaga po sa inyo, ma'am. Miss Lucy. Magandang umaga rin ka, Orly. Ma'am, ano na hong update po dun sa sinasabing Bureau of Plant Industry ho ba ang nagsagawa ng investigasyon dun sa ibinibenta online ng mga smuggled pa ng mga sibuyas, Ma'am Lucy? Actually, ka, Orly, tungkol sa online, nagtataka kami. Baka Kung gagamitin sa pagluluto? yung tungkol sa imported ang tinatanong mo ka, Orly, pero pagkaalam namin, walang online na imported eh. Okay. So yung Marahil, Oo. kaya mura yan ka, Orly, ay sa nakita kong picture yan, ay reject lang yan eh. Oh, okay. Yung kasi correct me if I'm wrong, parang pinag-ugnay kasi yata yung smuggled na sibuyas binebenta online. And tama po binanggit po ninyo, minsan isinisingit yung mga rejected na sibuyas na locally produced. But all in all, kumusta ho ang pagbabantay po, lalo-lalo ng inyong grupo dito po sa patuloy pa rin na pagtatangkam meron pa rin ganito? Meron pa rin mga ini-smuggle na sibuyas habang nagkakausap tayo, Ma'am Lucy? Sa ngayon, yung pagtangka na pag-i-import ng sibuyas, wala pa naman ngayon kasi kasalukuyang nag-aani. Kung mag-i-import man, ito ay sasabihin sa amin kung ito ay legal. Pero kung ito ay illegal at mga palusot, siyempre yan po ay hindi na magsasabi sa mga magsisibuyas. Kasi alam naman nila na kasalukuyan, sa ngayon, ang mga magsisibuyas ay sa peak ng pag-harvest. So yung kung walang paintulot na yan ay magangkat, hindi naman siguro, pero pagkakaalam ko may mga nagpapalusot pa rin eh. Correct me if I'm wrong, Ma'am Lucy, kasi may mga nakikita ako na parang itsura talagang smuggled eh. Mga tira siguro yun ka, Orly. Yung mga dating naka-stock nila sa cold storage na hindi nauubos. Pero kung sa bayan ang gagawin ngayon, sa dami ng sibuyas na inaani at mura pa. Mura pa, palagay ko, nag-uubos lang yung mga iyan. At sa ngayon nga, ang panawagan natin ay huwag po silang mag-import sa dami po ng nagtanim. Kahit na po ito ay kinain ng sinasabi nating haraba. Oo. Ay kaya pong i-offset ang area na kinainan ng dami ng nagtanim at tinamnan na area ng sibuyas. Oo, buti binanggit ninyo kasi baka yan ay gamitin nga dahil nung nakarang linggo, sunod-sunod ang report na yan na pagsalakay ng harabas, baka akala nila, baka kulangin tayo, import na. Buti lang binanggit ninyo, walang problema. Kahit may mga lugar na sinalakay po ng harabas, kayang-kayang punan ng ilang mga sibuyasan. Ano po? Totoo po yung ka-Orly at lalo po ang sibuyas na puti ay mas madami pa ngayon kesa noong isang taon na kung saan po ay marami rin ang nagtanim at marami rin naman ang kinagat pero mas nadagdagan po ang bilang o volume ng puting sibuyas sa cold storages na ngayon. Buti binanggit ninyo. Dami ko biniling puting sibuyas na nakaraang linggo. Pang beef steak yun, saka pang onion rings. Ilalagyan mo ng harina. Walang problema. Kaya pala wala akong naging walang sagabal sa pamimili. Sa tingin nyo hanggang kailan naman ito mananatiling normal? Itong pagbebentang ito, sangka na tayo sa mga supply na ito locally, Ma'am Lucy? Sa anihan po ngayon ka Orly ay aabot po ito ng hanggang Abril dahil hindi lang naman po Nueva Ecija ang pinanggagalingan though ito po ay marami rito at ito ang major producing area. Meron pa ho tayo na nag-uumpisa na yung lugar ng Mindoro na isa pangalawa sa pinakamalawak na tinatamnan at gayon din po ang Pangasinan. Kaya dito lang po sa Nueva Ecija ay kapuna-puna na marami po ang nagtanim. Sana'y magpatuloy yan. Kahit na matinding tag-init, kahit may El Nino ho tayong inaasahan, Ma'am Lucy? Opo, dahil nga marami pong inani talaga. At mapapansin po sa mga cold storages pagka
nadaang kayo, talagang pila-pila po ang mga truck na para maglagay na inanin ng ating mga magsisibuyas. Alright. Ma'am Lucy, maraming salamat po sa magandang balitang yan. At least natiyak yan. Pero yung ganitong supply natin, sana after April okay pa rin. Pinangangambang kasi last quarter doon humahataw yung pagpasok na mahal na pagbenta ng sibuyas, Ma'am Lucy. Ano po? Ay, totoo po yun, yung last quarter. Kasi po, lalo po yung puti ay mag-uubos po yun. Hindi po tumatagal ng matagal. Pero sa ngayon po, tingnan natin, pag napuno na po yung cold storage ng buwan ng Abril, katapusan ng Abril, makikita po. At sana, ang gawin po ng ating pamahalaan ay i-verify itong mga cold storages na kung napuno. At kung napuno po ito, ay sasapat naman po ito sa konsumo. Okay. Ma'am Lucy, maraming salamat po sa mga impormasyon na yan at sana maging maayos lamang lalo na ngayong taon. Wala tayong maging problema ngayong taon sa sibuyas. Thank you po, Ma'am Lucy. Salamat po. Marami pong salamat ka, Orly. Magandang umaga. Good morning po sa inyo. Si Miss Lucy Sena, siya po ang manager ng Valiant Primary Multipurpose Cooperative Incorporated sa Bungabon, Nueva Ecija, ang lalawigan na pangunahin po nating pinagukunan. Marami tayong kinukuha at inaangkat.